Okay mga lodi, no, halos patapos na ito pag full wheel yung ano, yung mga poste natin. Yun na lang ang natira. Dalawa na lang yung pinufull wheel ni Reggie tsaka ni Bong. And then yung the rest ay pinipinturahan na ni Nico para ready for erection na tayo. So ako naman ang gagawin ko dito ay actually nabutasan na itong mga plate natin ano ng barena. So ito yung ano natin, ito yung padron natin. So padron nila to, no, sila ang gumawa kasi nito ng ano. So ito sinukat na natin yan diyan sa lahat ng anchor bolt hanggang doon sa kabila ay pasok, no, pasok. At ito ay nilinyahan na natin. Nandito yung pako natin at nilagyan na natin ng mga guhit ito. So ito may mga guhit na para hindi na tayo magpaulit-ulit na magkansi. So gaya ito may guhit na yan, lahat ng poste may guhit na. So ibig sabihin hanggang dito yung padron natin. At yun na rin yung ano, yung ating plate, ganito rin kalaki. So ginawa dito para hindi na tayo magsukat ng paisa-isa doon, mag-i-up ng paisa-isa dahil goods naman yung kanilang ano. So ito nilagay lang to. So ayan, no. So yan yung ano natin, yun yung padron natin. Yan din, may butas na to, at siyempre kung saan nakaharap tong arrow, may arrow din yan, may palatandaan din. At binutasan na ito sa drill press. Ngayon ay bubutasan naman natin ito ng acetylene para mailagay na doon sa mga poste para malagyan na rin ng mga nut. At para bukas siguro pwede na tayo mag-erect nito. So kagandahan lang dito mga lodi ay hindi ito kagaya ng ginagawa natin sa ibang lugar na nililiaut natin pa isa-isa yung ating mga plate, no, ginuguhitan natin, nililiaut natin pa isa-isa. Dito ay misana na dahil maganda yung pagkakagawa nila ng mga anchor bolt nila, no, walang sablay, kung meron man yan napakaliit na lang siguro. Kaya ito na lang, so, minsanan yung trabaho. Sana lahat ng mapuntahan nating court ay ganito kaganda yung ano nila, pedestal. Hindi tayo ng problema.
So okay mga din, no? Naglalatag na tayo ng mga plate natin. At so far, wala tayong nagiging problema sa mga anchor bolt natin. No? Isa lang ang padron nito. At isa lang din siyempre yung butas. No? At shoot na shoot. Ibig sabihin maganda yung pagkakakabit nila ng anchor bolt. At dito ay pinalilinis muna natin yung mga puno ng anchor bolt para hindi naman sumabit yung ating plate. So lahat ng ribaba ng semento ay tatanggalin. At siyempre yung mga debris dyan ay lilinisin para hindi kumalso sa ating plate. Saka palang ilalatag tong plate natin. Okay, no? Oh, shoot na shoot. So, isa lang direksyon ng plate natin, yung kita nyo may arrow. O lahat yan palabas, pati doon palabas din. Para iisa lang sukat. And then bago natin lagyan to ng poste ay tatansian natin to, kukunin natin yung kasi hindi rin to talaga maiwasan na merong kunting tabingi para maayos natin bago lagyan ng mga tornilyo yan para hindi na gumalaw. So lahat to papalinisan para hindi kumalso sa plate yung mga ribaba, mga debris, mga dumi sa ibabaw ng pedestal. So okay mga lodi, no, ganun lang kasimple yung trabaho. Pagka maganda yung pagkakalagay ng anchor bolt ay hindi tayo magkakaroon ng problema. So mga lodi, no, mamarkahan na natin to ang natin, ang plate para tansian. Siyempre kukunin muna yung pinakagitna niyan. Kasi ang plate natin ay 45 cm, din yung puno ng poste natin ay 40. So kukunin yung makabilaan na 2.5 cm. Then mamarkahan. So ayan, may marka na tayo. Magkabilaan yan, yung dulo, pinakadulo, nilagyan din ng marka. Din tatansian to, no? Itong dalawang kanto lang ang lalagyan. Sa kabila ganon din ang gagawin. Din lalatagan ito ng tansi para makuha natin yung insaktong linya ng paglalagyan ng poste. Kasi although na maganda yung latag ng nila ng pedestal, ay manigurado na tayo. Ay huwag tayong bumasi sa sukat ng plate, no? Kundi tatansian natin para insakto yung linya. At bago lalagyan ng tansi yan, lalagyan muna ng mga washer tsaka nut. Ito, higpitan, no? Bago tayo maglatag ng maglagay ng poste ay higpitan to ng husto. So tingnan niyo naman kung gaano kalaki yung nila, yung anchor bolt. So malaki. Yung nut nito ay, kung hindi ako magkakamali, ay 30 ang nito, ang nut. 22 mm siguro itong bolt, yung anchor bolt. So ganito lang ang gagawin, no? Kabila ganon din ang gagawin.
Gaya no, minamarka ni Bong kung ano yung ginawa dito, yun din ang gagawin dun. At ito lalatagan ng tansi para mahuli natin yung isaktong linya ng poste, yung paglalagyan natin ng poste. So kita nung ngalo din no, nilagyan natin ng nilagyan ng tansi para makuha natin yung insaktong linya ng ating poste na itatayo. So ganito lang ka simple yung yung pag layout namin ng plate no para sa poste dahil maganda naman yung pedestal nila. May konting diferensya, konting-konti. Ano ba naman yung mga kalahating sentimetro. So kukunin yung sentro ng ng plate para yung gitna din ng poste ang uupo diyan. So kaya tinansian natin dahil di rin tayo talaga sigurado kung diretso nga yung yung mga pedestal nito. Maybe yung naninigurado tayo sa malagay tayo sa alanganin. Pero mabilis to, hindi kagaya ng ginagawa namin ng paisa-isang nilili-out yung butas ng mga plate. O dito minsanan. So yan, sinusundan lang ni Bong yung na yan, yung tansi. Hindi na guguhitan. So ito yung kaya hindi na tayo nagguhit dito sa loob. Dahil para iisa ang direksyon ng ating poste, no, labas na lang. Kasi labas lang naman talaga ang sisilipin natin diyan. So hindi ito kasi kung buguhit pa tayo, maguguluhan lang tayo dito sa sitwasyon natin kung dalawa yung guhit, labas loob. So maigi na lang sa labas na lang. So lahat 'yan guguhitan, no. Sa kabila ganun din ang gagawin. Ayan. So tingnan nga natin itong yung ginawa nating improvise na yabi. Aba. Ayun. Oh, masyadong malaki kasi yung wala tayong available na yabi para diyan. So ginawa na lang natin. Oh. Ayan, kahit na magsawa ka sa kakahigpit niyan. Kasi ayos. Oh, diba? Oh, yung mga mekaniko diyan na walang gamit, order na lang kayo sa amin. Salamat, Shopee. Oh, yung mga yung mga nanghihiram ng gamit ha. Order na lang sa amin. Gagawa namin kayo ng liabi. Tingnan natin yung kay Bong din daw. Eh? Pukol daw sabi ni Miko. Kanya open naman, open. I love Shopee. Yan, yung mga walang gamit ha, walang liabe. Kung lang kayo, message lang kayo sa amin at magawang kayo ng liabe. So mga lodin para make sure lang tayo dahil sa higpitin na ito, pero ayun ihigpit na pa to uli. Para bago iupo yung isa to sa mga wag nyong kakaligtaan. Kaya ako na mismo ang mag sa kanila mag-supervise dahil nakakahingal may hinigpitan ako diyan na dalawa na maluwag. So ibig sabihin kung isang tao lang naghigpit nito, malamang lahat yan maluwag, hindi ganong mahigpit. So para sigurado tayo ay supervise natin kung mahigpit nga ba talaga. At ito'y hindi pwedeng sa kabila. Pwedeng galawin na kahit sa ano pa mang dahilan pag ito hinigpitan. Napaka-importante na higpitan ito dahil yung nakasalalay dyan yung ating poste. Pag hindi kasi ganong mahigpit yan, bibingkong yan, sayang naman yung pag-level natin. Kung pag full weld natin ay mawawala lang din sa levelasyon. Kaya todo higpit dapat yan. So yung the best muna na higpit yan.
O, isa pa, isa pa. Oh. So, dapat nahigpit yan, no? Ito, nahinigpitan ito kahapon, pero, ano, medyo may kaliitan kasi naghigpit nito. No? Cute ang naghigpit nito, kaya hindi ganong nahigpitan. So, pero i-double check pa rin natin. I-double check pa rin natin, no? Isa to sa mga bagay-bagay na, ano, titingnan nyo, no? Para walang bulyaso. Magtaka kayo na nilibil nyo naman, subalit nung ipol weld na nawala na sa libelasyon. So ano nangyari? Ito maluwag, no? Bumingkong yung inyong plate. Yung feeling mo na kan. Oh, so, sige ako daw, ikitan ko nga. Oh, bigyan mo nga. Sila na pinabibidyo ako muna kasi baka ako maghigpit nito, baka maputol yung ano, yung bolt. Ayun, naangat ko pa. Oh. Yan. Ayan, nahihila pa, no? Ibig sabihin, kulang pa. Yung paghigpit nito, sa laki ng bolt na yan, eh, yung tipong, hindi mo na maikot talaga. So, hanggat naiikot mo pa, sige lang. Yung kapirasong ikot na yan, pagka yan ay lumuwag, linis ka na. So, gamit namin ito lang, no? Improvise dahil wala tayong available na yabi para dito dahil sobrang laki. Okay, no? Mga lodi, wag yung kaligtaan yan. So, ikaw na. So, lahat na to, i-double check lahat niyan para dire-diretso tayo. Wag mong dayain Pwede magpahinga. Baka dinadaya nyo. Ayan malambot Oh. Pwede magpahinga, wag dayain kasi nakasalala yung trabaho natin diyan. Yan, ibig sabihin maluwag yan. Lahat yan kasi nahigpitan Double check na lang. Siyempre siguro pagod na rin yung naghigpit kaya bali natin yun. So hindi ganoon. Okay.